Yes or no? Kaya nga, ito lang let me encourage you. You want to become successful in life, yes or no? You gotta change your money mindset. Next slide, please. Kasi marami tayong mga money mindset na really imprison us. Like for example, narinig nyo na yung kasabihan, hindi ako makapag-umpisa ng negosyo dahil wala akong pera. Ayaw talaga. Ayun. Hindi ako makapag-umpisa ng negosyo dahil wala akong pera. Narinig nyo na yun? Yes or no? Ito lang. Pakinggan nyo sana kung ito lang maalala nyo. Sulit ang punta nyo rito. Bigyan mo ng 1,000,000 piso isang taong walang alam sa kanyang buhay. 1 million, bigyan mo ng pera. Balikan mo siya under 1 year. Ano magiging status ng buhay niya? Mayaman o mahirap? Tanggalin mo ang kayamanan ng isang milyonaryo. Yung mga nagtinegosyo dito, tanggalin mo yung negosyo ni Mr. Joey Concepcion. Lahat ng kanyang negosyo, tanggalin mo. Balikan mo siya after 1 year. Ano magiging status niya? Mayaman o mahirap? Ang gulo Ito, binigyan mo ng 1,000,000 na ubos. Ito, tinanggalan mo ng pera. Pagbalik mo, dumami pa ang pera. Pagpapatunay, kahit ang dami mong pera, pag hindi mo alam kung ano gagawin sa pera, ubusan mo yung pera. Tama mali? Kahit wala kang kapera-pera, pero pag may alam ka, magkakapera ka muli. So, ang tamang mindset, next slide please. Ang tamang mindset is this. Ideas create money. Everybody say ideas. Sino sa inyo na nanalangin sa Diyos? Kayo hindi kayo nananalangin kay Lord. Hindi, nananalangin kayo. Yes or no? Alam mo, if you want really to become successful and rich, this is what I've learned. You pray the prayer of King Solomon. Anong prayer ni King Solomon? When God appeared to him as a genie, ask me anything in my name. What did King Solomon ask from God? Money? Power? Connection? Influence? Anong hiningi niya? Wisdom, karunungan. Because wisdom can give him knowledge, knowledge can give him ideas, and ideas can help him make a lot of money. Hello? Nagigets nyo? Ang ipag-pray natin adlaw-adlaw is magandang idea. Pag may idea ka, magkakapera ka. Gusto nyo magkaroon ng magandang negosyo? Yes or no? Maghanap ka ng target market. Isang talagang target market na gusto mong tulungan. Number 2, alamin mo problema nila. Makimarites ka. Pangatlo, mag-provide ka ng solusyon. Magandang solusyon para sa kanila. Pang-apat, gumawa ka ng produkto at serbisyo na makakasolve ng problema. And then after that, makakabenta ka. Mahirap lang naman gawin ang isang negosyo pag di mo alam. Do you agree? Pero pag natuto ka, madali na. Agree? Now, next question. Sino po sa inyo dito walang kapital? Pakitaas sa mga kamay. Gusto niyo makaraise ng kapital? Yes or no? I'll give you 3 practical tips. Next slide, please. Next. Number 1, mag-ipon ng pera. Everybody say mag-ipon. Sino po sa inyo mga kaipunaryo dito? Taas sa mga kamay. O bakit kailangan mag-ipon? Ito lang po pakinggan nyo. May pangalawa akong iiwan sa inyo, sana maalala nyo ito. Lalo na sa mga bago ng negosyo. Huwag na mangungutang para mag-umpisa ng negosyo. Ask me why. Ano po mangyayari kung ikaw, bago ka lang mag-drive ng sasakyan? Nag-aral ka mag-drive, bago ka lang mag-drive, o hindi ka marunong mag-drive, nag-drive ka. Anong mangyayari? Ayun yung sumagot. Sino sa inyo nag-attempt na mag-drive? Naalala nyo ba na nabangga nyo yung gate na walang kalaban-laban? Agree? So kung may chance, mataas ba ang chance kung nag-drive ka first time na mababangga? Ganon din ang chance mo. Pag ikaw ay nagnegosyo, mataas ang chance mo na malulugi ka. Ito yung masakit. Inutang mo na, nagbabayad ka na ng interes, wala ka ng pera, araw-araw, sinisingil ka pa dahil sa pagkakamali mo. Pero pag inipon mo yung pera, at nawala lang sa iyo principal, wala kang babayaran ng utang. Do you follow? Una, mag-ipon kahit maliit. Pangalawa, go into sales, magbenta ka. Guys, yan ang pinakamaganda ng pag-raise ng puhunan. Kasi ang puhunan mo dito, laway.
Magbenta ka ng real estate, magbenta ka ng insurance. Di ba? Magbenta ka, direct selling, mag-affiliate marketing ka. Yan ang nagandahan po ngayon. Kahit wala kang puhunan, pwede ka mag-umpisa. As a matter of fact, bago ka magnegosyo, kailangan matuto ka magbenta. Do you agree? May nakita na ba kayo negosyo na lumaki dahil walang benta? Grabe yan, laki ng negosyo, wala kang kabenta-benta. Without people knowing, the first thing that you need to learn is learn how to what? Sell. Sa insurance, you get 3%. Sa insurance, you get 50%. Sa real estate, you get 3%. Agree? Third, next please. If you want to borrow, okay, Chinky talaga walang-wala eh. If you want to borrow wisely. Gusto mong malaman kung talagang is it worth taking the risk? Yes or no? Yes or no? Ito lang parating tanong. Just in case, always think about this. Expect the best. Everybody say, expect the best. But prepare for the... Iisipin mo, kikita siya. Pero always ask yourself, just in case na nagkamali ako dito, makakabago ba ako? Makaka-recover ba ako? Kung ang sagot mo, makaka-recover ka, go ahead, do it. Pag sinabi mo, hindi ka makaka-recover, don't even think about it. Are you learning so far? Yes or no? Let's go to the next slide, please. So right now, ngayon, nakapag-umpisa ka ng negosyo. Kailangan, marunong ka naman umawa. Everybody say, umawa. Alam mo, ang kaganda, itong problema eh. Sino sa inyo nagninegosyo na? Ito yung problema minsan sa negosyo. Nauubos ang puhunan. Mukhang ako lang may problema dito. Alam mo bakit? Kasi napagsasama ang pera ng personal at saka negosyo. Kaya kailangan, next slide please, kailangan po separate personal and what? Business, finances. Guys, lalo kung maganda cash flow mo, maganda pasok ng pera, parang feeling mo dami mo pera eh. Bibili ka na ng bagong sasakyan, bagong bahay. Tapos kung sinisingil ka na, yun ang mga supplier mo, bigla ka na lang, wala na pala akong pera. Kaya kailangan po, una, separate. Number 2, suggestion ko, guys, ito hindi masyado ito pinapractice na karamihan na nag-uumpisa ng negosyo. Learn how to pay yourself. Everybody say, pay yourself. Nag-umpisa ka, ikaw lang, lahat. Ikaw na mamalengke, ikaw na bebenta, ikaw na luluto, ikaw na bibili, ikaw na lahat, ikaw na. Pero kailangan magbigay ka rin ng allowance sa sarili mo. Kahit maliit lang. Kahit 5,000 pesos lang. Ask me why. Kasi darating ang panahon, hindi mo nakakayanin yan. Tama mali. Kailangan mo na mag-hire ng tao. Yes or no? At least may pera ka na nakaset aside na mag-hire ng tao para in the near future, you can do something else. Does it make sense? Kasi kung business mo, profitable lang yan. Dahil wala kang lalabas ang binabayaran sa sarili mo. Hindi siya negosyo, nalulugi ka. Pero kung meron na nakaset aside 5,000 to 10,000 pesos na as cost, in the near future, pwede ka na talaga mag-hire agad. Are you learning? Yes or no? Number 3, ito yung pinakamaganda. Wala ka puhunan, nakapag-umpisa ka na. Kasi meron ka ng savings, punta ka sa sales, and then right now, nagmamanage ka na. Right now, it's time for us to grow. Everybody say grow. Ano ba ang ultimate goal ng negosyo? Palakihin o palitin? Kumita o malugi? Hindi siya lalaki kung hindi siya talaga, hindi siya kikita kung hindi siya lalaki. So, it's very important. The next slide, please. Learn how to invest. Everybody say invest. Chiki, ano yung pinakamagandang investment? Gusto nyo malaman ang pinakamagandang investment? Yes or no? Ang pinakamagandang investment is invest in yourself. Bago ka pa mag-invest sa equipment, bago ka pa mag-invest sa negosyo. Narinig nyo na itong kasabihan nito. Experience is the best teacher. Yes or no? Pwede natin sabihin, kumain ka sa restaurant, hindi mo nagustuhan, charge to experience. Uminom ka ng kape na hindi mo nagustuhan, charge to experience. Pero may mga experiences sa buhay na hindi mo pwedeng i-charge sa experience. Tulad ng ano? Pagpili ng asawa.
Hiwalay ka, apat ang anak mo, ikaw single parent, ikaw nagpapakain, inabando na ka, tapos sinang ka, kamusta? Naku, experience is the best teacher. Alam mo, hindi mo pwede charge experience? OFW ka, 30 taon na pinaghirapan mong pera, umuwi ka, hindi mo alam, in-invest mo, na-scam ka. O, kamusta na? Buhay OFW, ang retirement, perfect. Na-scam ako because experience is the best teacher. Retirement ka, retirement fund mo na negosyo mo, hindi mo alam. Kinuha mo, nalugi. Hello? Pwede bang sikuhin niyo yung katabi ng tulog? Gusto niyo bang malaman what's the best teacher? Yes or no? Learning from other people's mistakes and experience is the best teacher. Matuto ka sa pagkakamali at karanasan ng ibang tao, yan ang pinakamagaling na guro. Do you agree? Yes or no? Kaya gusto niyo bang gumaling pagdating sa pera? Yes or no? Oo. Kaya ang sunod na halalan, siting kita ang kailangan. Hindi, sundan niyo na lang ako sa social media, hindi ako tatakbo. Oo. Hindi ako pwede tumakbo kasi hindi ako lumaki sa farm. Question. Do you want to grow fast? Do you want to grow fast? Next. Okay? Know your market. Alamin niyo kung sino yung market niyo. Kasi napakahalaga, bago ka magbenta, alamin mo kung sino bebentahin mo. Tama o mali? And then next, wala na tayong time. Number 2, next ulit. Do you want to grow fast? Okay, again, as I mentioned, do not try to learn from your mistake. Please, nagpapakaawa po ako. Lalo sa mag-uumpisa, isama nyo na sa capex mo, sa puhunan mo, ang pag-hire ng consultant. Lalo kung hindi mo alam. Huwag ka mag-trial ng error. Ask me why. Panay error, walang trial. Hindi totoo yan eh, di ba? Mag-hire ka na lang ng isang tao na marunong, may experience na ituturo sa'yo. And then, next slide please. Guys, this is where mentoring and what we call as community is important. Importante po na may mentorship. Kaya nandito ang Go Negosyo. Agree? Maganda ba Go Negosyo? Yes or no? Saan ka nakakita na libre ang mentorship? Di ba? Nagigets nyo? Kaya nga, join the community of Go Negosyo. Kasi marami kayong matututunan. Ha? Ang kasana na kayo? Okay, question. Sino sa inyo gustong matuto pa? Gusto nyo pang matuto? Marami kayong natutunan? Yes or no? May next slide pa ba? May next slide pa ba? Next. Ayun. Scan nyo na lang. Scan nyo na lang. Oo. Good news, meron akong free. Everybody say free. Free session tonight. Libre. Yes, scan nyo na lang para malaman nyo. 8 p.m. up to 10 p.m. magbibigay ako ng free session.